At yun na nga no, mga kabayan, kung meron po tayong di baterya na flood control sa District 6 at meron din po tayong manananggal na flood control sa Oriental Mindoro, alam niyo po kung saan po nagmula ang lahat ng yan? Dito po sa sinasabi ni Congressman Ungab na chap-chap na budget, mga kabayan. Kaya po nagkaganyan-ganyan yung mga yan, dahil po nagsimula dyan po sa budget ng ating bansa, na kung saan nga po chinap-chap ng miyembro ng chap-chap gang. Sino-sino po yung miyembro ng chap-chap gang? Hayaan po natin si Congressman Ungab ang magbanggit ng mga yan. Pero isa lang po ang totoo, chinap-chap po yung budget na yan ng mga buaya dyan sa Kongreso. Pag sinabing Kongreso, hindi lang po yung mga congressman, pati yung ilan sa mga senador. Ayaw po nating pangalanan, pero doon po sa panaginip po natin, na naginip po tayo, lumalabas daw po yung pangalan nila Senator Grace po. At sa panaginip din po natin, nandoon din po si Saldico. Ito po ay mga miyembro di umano ng chap-chap gang. Hindi po natin alam kasi panaginip po yun . Itanong po natin kay Congressman Ungab, yung po ba yung tinutukoy nyong chap-chap gang? Yan po ba yung mga miyembro ng chap-chap gang, sir? Kasi kung hindi po dahil po dyan, sa budget na yan, hindi po magkakaroon ng lakas ng loob itong mga to, yung mga kontrastista, nadayain yung mga proyekto. Kaya pati ito sa SONA na pinagmamalaki ng Pangulo ay nagmukha siyang engot dahil wala naman po talagang flood control project. Di po ba? Ang napapahiya yung Pangulo dahil sa inyo . Pero hinayaan din po siguro ng Pangulo yan dahil ang pinsan po niyang si Martin Romualdez na siyang namumuno sa Kamara hindi man lang po tinignan. Mukhang pinagbigyan pa po itong Dracula ng congressman ng Kongreso na si Saldico, nahayaan lang na chap-chapin yung budget na yan. Diba? Nakakasama po ng loob, mga kabayan. Wala tayong magagawa kung hindi lang gumawa dito. Bakit? Ito lang po yung magagawa natin . Diba? Wala naman maglalabas tayo dyan. Baka ipakulong pa tayo kay General Torre. Di mo ba? Pero kung, di ba mga bayan, katulad po ng ginagawa ni Congressman Ungab, kung hindi po ngangawa si Congressman Ungab, hindi po natin malalaman yung katotohanan. At kung hindi po tayo ngangawa, sino pong magbabalita sa inyo? Mainstream media? Mainstream media na alam din po natin na hawak po sa leeg ng mga oligarko. Di ba? Tandaan niyo po noon, napakaingay po ni Jessica Soho. Na kesyo wag daw po tayong babalik sa madilim na kahapon. Nang sinasabi po nilang Marcos regime. Andyan po, anak ni Marcos Kung ano pong ginagawa, patahimik po kayo. Di ba? Huwag kayong maniniwala sa mainstream media. Yung mga galit dyan dati kay Marcos sige, sino? Mel Chanco. Bakit ngayon tahimik? Diba? Yun lang po yan, mga kabayan. Ito, panoorin po natin si Congressman Ungab. Kung saan pinangalanan nga po niya yung mga chumap-chap dyan na chap-chap gang, mga kabayan. Ito po, panoorin po natin. Congressman Ungab, pasok po. Madam Chair, I would like to simplify what really happened. The transformation of those ODA-funded projects in 2024 and 2025. I have here the 4 books of the budget books. Ang tawag ko nito noong araw, ang 4 na libro ng APRO. Sa 2024 National Expenditure Program, pumasok yung ODA.
21.6 billion. Nandito, ginagyan ko ng tag. 11 projects. Pagdating sa GAB1, General Appropriation Bill, white book with red letterings. Pumasok din, faithful copy, 11 projects, 21.6 billion. Pagdating sa GAB3, third reading dito sa House of Representatives, pinawasan ng 5.4 billion, ang naiwan 16.1 billion. So sa House of Representatives pa lang, binawasan na yung ODA. And you know what happened pagdating sa GAA. Pagdating sa GAA, this is now the product of both the Senate, the House of Representatives, at saka sa BICAM. Zero kinatay yung buong ODA. Nakakahiya sa ating mga foreign creditors. Punta naman tayo sa 2025. Ito yung ginawa. As is, yung proposal, National Expenditure Program, 11 projects, foreign funded, 11 total of 27.5 billion nandito. Nilagyan ko ng marker. GAB1, first reading, faithful copy. Nandito yung 11 projects. Total of 27.5 billion. Third reading, House of Representatives. Binawasan ng 18.6 billion, ang naiwan 8.9 billion na lang. ODA funded ito. May approved loan na sa mga foreign creditors. GAA 2025. In fairness to the other house, to the Senate, binalik nila yung 300 million. So yung 8.9 na naiwan dito sa House, naging 9.2 billion. Walang binawas pagdating sa Senado, pero ang overall total, ang nabawas is 67% of the flood control budget, which are big ticket. Pag sinabing big ticket, malalaki ito. These are the, kumbaga, super highway. Dito dadalo yung maliliit. So what happened to the ODA projects? It's very simple. Tingnan nyo lang. Nawala yung big ticket projects at nagsusulputan na parang kabuti yung maliliit na projects. Makita nyo yan sa budget. In other words, gi-chop-chop yung ODA, foreign funded projects, pumunta sa maliliit na mga proyekto. So, sino ang members ng chop-chop gang dito? So, I have 3 questions for DPWH. First question ko, kung natuloy sana itong mga proyekto, 2 taon yung 2024 zero budget, reduced by 67%. Please wind up, Honorable Sir. These are very important questions, Your Honor. The public should know this. First question ko, kung natuloy itana itong mga proyekto na ito, could have this help solve the problems in Metro Manila? Kasi nandito yung Metro Manila Flood Control Project at saka yung Pasig Marikina Channel Improvement. Second, sayang wala si Secretary Bunuan. I'm going to ask him sana dito. Did Secretary Bunuan reported this to the President? Kasi kung 2024 pa lang, na zero na yung ODA, sana hindi na mangyari yung 2025. Di ba? Last question para sa DPWH. Can we still avail of those loans? Kasi nagbayad na tayo ng commitment fee. So, Secretary Vincison, I know you are a finance guy also. Sayang yung long-term, kaya nga malalaki yun, big ticket, long-term project. Saka ito, may study talaga, kompleto. Pwede ba natin i-reavail yun? At saka yung maliliit na project, yun na lang gawin nating Government of the Philippines counterpart. I hope we can do that. So, yun po, yun lang po ang matanong ko. Sana meron pa akong isang question, hindi ko na lang idagdag. Let's hear from DPWH, Madam Chair. Thank you very much, Honorable Sidungab. Sir,
Tama po kayo, no? Napaka-importante po ng ating mga flagship projects, no? Gago na po yung mga foreign funded projects, no? Dahil po hindi po pwedeng madigay ito. Dahil ang mga digay may kaakibat na dagdag na babayarin at meron din kaakibat na dagdag na utang. Kaya po talagang priority po yan at pipilitin po namin, no, na siguraduhin na makahabol tayo ngayong 2026 dito po sa ating mga foreign assisted projects. Kamukha po ng Davao Summer Bridge, halimbawa. No, kamukha po ng mga bridges natin dito sa Metro Manila. Meron din pong flood control na foreign assisted project dito sa Metro Manila at sa ibang mga lugar. So, makakaasa po kayo na pipilit po namin i-preserve at kung kaya po talaga pong pataasin pa ang appropriation natin para sa mga foreign assisted projects natin for 2026.